Nang dumampi ang mga labi ni Mahalina sa kanya, hindi init ng pagmamahal ang naramdaman ni Sinag, kundi ang lamig ng isang kasunduang tuluyan ng isinara. Ang malakas na palakpakan ng mga panauhing mayayaman ay parang ugong lang sa kanyang tainga. Isang ingay na walang kahulugan. Napilitan siyang ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa harap ng lahat, sila na ang mag-asawa. Siya, si Sinag Luwalhati, isang simpleng binatang lumaki sa hirap, at ang kanyang asawa, si Mahalina Valeriano, ang misteryosa at napakayamang byuda na mas matanda sa kanya ng 20 taon. "Binabati kita, Ginoong Luwalhati," sabi ng isang negosyante habang tinatapik ang kanyang balikat. "Ginoo." Ang salitang yon ay bago sa kanyang pandinig. Ilang linggo lang ang nakalipas, ang tawag sa kanya ay Totoy, isang utusang handang gawin ang lahat para sa ilang pirasong barya. Ngayon, suot niya ang isang mamahaling Amerikana. Napapalibutan ng mga taong dati ay pinapangarap niya lang na makita sa malayo. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang matamis na ngiti ni Mahalina, isang ngangiting nagpapakita ng lubos na kasiyahan, halos isang pagtatagumpay. Maganda si Mahalina. Hindi maikakaila yon. Sa kabila ng edad nito, ang kanyang balat ay makinis at ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng isang uri ng kapangyarihan na ngayon pa lang niya nauunawaan. Ang kapangyarihang yon ang bumili sa kanya. Ang kapangyarihang yon ang mag-aalis sa kanya sa barong-barong na may tumutulong bubong at sa mga gabing natutulog siyang kumakalam ang sikmura. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isa itong transaksyon. Kalayaan mula sa kahirapan kapalit ng kanyang sarili. Ang biyahe papunta sa Villa Sombra ay tahimik. Nakatingin lang si Sinag sa labas ng bintana ng marangyang kotse, pinagmamasdan ang mga tanawing unti-unting nagbabago mula sa magulong syudad patungo sa isang probinsyang tahimik at luntian. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan, sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan, hindi niya napigilang mamangha. Ang Villa Sombra, ang pangalan pa lang, ay nagpapahiwatig na ng kadakilaan at misteryo. Ang mansyon ay isang antigong istruktura, isang halimaw na gawa sa bato at matitigas na kahoy. Napapalibutan ng isang hardin na tila kasing lawak ng kanyang buong nayon. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may kakaibang bigat sa hangin. Isang lamig na hindi dulot ng simoy ng gabi. "Welcome home, mahal ko." Bulong ni Mahalina, ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Sinag. Sa loob, lalong naging kapansin-pansin ang yaman ng mga Valeriano. Matataas na kisame, mga pintura na mukhang mas matanda pa sa kasaysayan at mga kasangkapang gawa sa kamagong. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nakauniporme. Si Mang Dalisay, ang katiwala. Yumuko ito ng may paggalang, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Sinag ang isang emosyon sa mga mata ng matanda na hindi niya mabasa. Awa. Habang ipinapakita ni Mahalina ang kabuuan ng mansyon, sinundan lang siya ni Sinag na parang isang anino. Ang kanyang pagkamangha ay unti-unting napapalitan ng pag-aalinlangan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may itinatagong kwento. Nang paakyat na sila sa ikalawang palapag, napansin ni Sinag ang isa pang hagdanan sa dulo ng pasilyo. Mas makitid at mas madilim na papunta sa ikatlong palapag. "Ano ang mayroon doon sa itaas?" tanong niya. Sandaling natigilan si Mahalina. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nawala. Walang gaanong gamit doon. Mga lumang bodega lang. Huwag mo nang intindihin iyon. Ngunit habang nagsasalita si Mahalina, naramdaman ni Sinag ang isang bugso ng malamig na hangin mula sa direksyon ng hagdanan. Isang lamig na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kanilang silid-tulugan ay malawak at marangya. Isang malaking kama
na may 4 na haligi ang sentro nito. Ngunit hindi ito ang nakakuha ng atensyon ni Sinag. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa sulok ay isang antigong kahon ng musika gawa sa maitim na kahoy at may mga ukit na hindi niya maintindihan. "Halika, Sinag," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin. Hinila siya nito papalapit sa kahon ng musika. Bago matapos ang gabing ito, mayroon akong isang hiling. Binuksan ni Mahalina ang takip ng kahon. Isang malungkot at nakakakilabot na himig ang nagsimulang tumugtog. "Gusto kong mangako ka sa akin," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, malalim at mapang-akit. Isang pangako na hinding-hindi mo sisirain. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng umiikot na balerina sa loob ng kahon. Malamig ang kamay ni Mahalina. Sobrang lamig. Ang pintuan sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag. Hinding-hindi mo yon bubuksan. Hinding-hindi ka papasok doon. Kahit anong mangyari. Iyan lang ang tanging hiling ko. Isang maliit na bagay para sa lahat ng ito. Itinaas niya ang isa pa niyang kamay at iginala ito. Tumutukoy sa buong mansyon. Nag-alinlangan si Sinag. Isang simpleng pangako. Ngunit bakit parang napakabigat? Bakit parang may malaking panganib na nakakabit dito? Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Mahalina, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ito ang simula ng kanyang bayad. "Ipinapangako ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Mabuti. Isinara niya ang kahon ng musika at ang himig ay biglang natigil. "Magpapahinga na ako sa aking silid. Alam kong pagod ka sa biyahe. Ang gabing ito ay para sa iyo upang masanay sa bago mong tahanan." Iniwan siyang mag-isa ni Mahalina sa malawak na silid. Humiga si Sinag sa kama. Ramdam ang lambot ng mamahaling kumot, ngunit hindi makahanap ng kaginhawahan. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang bilis ng mga pangyayari. Mula sa isang hamak na mangingisda, ngayon ay asawa na siya ng isang milyonarya. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang siya. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na hukay ng kaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa gitna ng kadiliman ng mansyon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Nagmula ito sa itaas. Sa direksyon ng 3 palapag. Isang halinghing, isang tunog ng isang babaeng umiiyak, puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Napabalikwas ng bangon si Sinag. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Pinakinggan niyang mabuti. Hindi siya maaaring magkamali. Mayroong umiiyak. At ang tunog ay nagmumula sa likod ng pintuang ipinangako niyang hindi bubuksan. Tumayo siya. Dahan-dahang lumakad patungo sa pinto ng kanyang silid, handang sumilip. Ngunit bigla, ang pag-iyak ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. At pagkatapos, isang bulong. Isang bulong na puno ng galit at napakalapit, na para bang nasa tabi mismo ng kanyang tainga. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Hindi nakatulog si Sinag ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos ng mga sanga ng puno sa labas, ang bawat alulong ng hangin, ay nagmistulang mga yabag na papalapit sa kanyang silid. Ang bulong na iyon, malinaw, malutong, at puno ng babala, ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Marahil ay dahil lang sa pagod, sa paninibago sa lugar, sa bigat ng desisyong kanyang ginawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang kanyang narinig. Kinabukasan, sinubukan niyang magkunwaring normal ang lahat. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay tila nagtaboy sa kadiliman at takot ng nakaraang gabi. Naabutan niya si Mahalina
Sa malawak na komedor, payapang umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting kasing ganda ng umaga. Magandang umaga, mahal ko. Bati nito, sana ay naging mahimbing ang iyong tulog. Umupo si Sinag sa kabilang dulo ng napakahabang mesa. Pakiramdam niya ay may 1 kilometrong distansya sa pagitan nila. Medyo nanibago lang ako sa kama. Pagsisinungaling niya. Isang masaganang agahan ang inihain sa harap niya. Mga pagkaing ngayon lang niya matitikman. Ngunit wala siyang ganang kumain. Ang mga tanong ay nagsisiksikan sa kanyang isip. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mahalina. Simula niya maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Tungkol sa 2 palapag, sigurado ka bang mga bodega lang ang naroon? Kasi kagabi, parang may narinig akong... Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ibinagsak ni Mahalina ang kanyang tasang porselana sa plato. Ang tunog ng nabasag na kagamitan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napatingin si Sinag sa kanya. Nagulat. Ang payapang mukha ni Mahalina ay napalitan ng isang malamig na maskara. Ang mga mata nito, na kanina lang ay malambing, ngayon ay matalim at puno ng galit. Sinag, sabi nito. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may bahid ng panganib. Hindi ba't nagkaroon na tayo ng kasunduan? May mga bagay sa bahay na ito na mas mabuting hayaan na lang. Igalang mo ang aking hiling, gaya ng paggalang ko sa pagkatao mo ng dalhin kita rito. Ang mga salitang ng dalhin kita rito ay tumusok sa kanyang dibdib na parang isang punyal, isang paalala na siya ay binili, na ang kanyang lugar sa mansyong ito ay hindi karapatan, kundi isang pribilehiyong maaaring bawiin anumang oras. Patawad, mabilis niyang sabi at yumuko. Hindi na mauulit. Ngumiti muli si Mahalina na para bang walang nangyari. Ngunit ang basag na tasa sa kanyang plato ay isang malinaw na saksi sa kislap ng tunay niyang ugali. Matapos ang almusal na puno ng tensyon, nagpaalam si Mahalina na may aasikasuhin sa bayan, na iwan si Sinag na mag-isa sa malawak na mansyon, o iyon ang akala niya. Nilibot niya ang hardin, sinusubukang alisin sa isip ang takot na nagsisimula ng mamuo sa loob niya. Doon niya nakita si Mang Dalisay, ang matandang katiwala, na tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Lumapit si Sinag, umaasang makakakuha ng kahit anong kasagutan. Mang Dalisay, tawag niya. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng kakaibang awa. Ginoo? Sagot nito. Huwag niyo na po akong tawaging Ginoo. Sinag na lang po. Tumango lang ang matanda at nagpatuloy sa pagwawalis. Matagal na po ba kayo ritong naglilingkod? Tanong ni Sinag. Simula pa noong ipanganak si Senyora Mahalina? Sagot ng matanda, hindi tumitingin sa kanya. Nakita ko siyang lumaki sa bahay na ito. Kung ganoon, kilalang kilala niyo na po ang bawat sulok ng mansyon. Pagpapatuloy ni Sinag, sinusubukang maging kaswal. Wala po bang kakaibang nangyayari dito? Mga ingay sa gabi, halimbawa. Itinigil ni Mang Dalisay ang pagwawalis. Dahan-dahan itong humarap sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Iho, sabi nito sa mahinang boses, may mga pader ang bahay na ito na mas maraming naririnig kaysa sa mga tao, at may mga lihim na mas ligtas kung mananatiling nakabaon. Lumapit ito ng kaunti, na para bang may ibubulong. Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo gustong malaman ang sagot, para na rin sa iyong kaligtasan. Pagkasabi noon, tumalikod na ang matanda at nagpatuloy sa kanyang gawain. Iniwan si Sinag na lalong naguluhan at natakot. Ang babala ng matanda ay hindi nakatulong, bagkus kinumpirma lamang nito na mayroon ngang mali sa Villa Sombra. Pumasok siyang muli sa loob ng bahay. Ang pakiramdam ng pagiging isang dayuhan
ay mas matindi pa kaysa dati. Napadpad siya sa isang mahabang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Ang mga dingding ay napupuno ng mga larawang kuha sa langis. Mga ninuno ng pamilya Valeriano, lahat ay nakatingin ng may malamig na pagmamataas. Sa dulo ng pasilyo, isang malaking larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang larawan ng kasal ni na Mahalina at ng kanyang unang asawa. Nakatayo si Mahalina. Napakaganda sa kanyang puting bestida at sa tabi niya ay isang lalaking may matipunong pangangatawan at matatalinong mga mata. Ito siguro si Isagani Montes, ngunit hindi iyon ang nakapagpatindig ng kanyang mga balahibo. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Mahalina sa larawan. Ang petsa sa ibabang sulok ng kwadro ay nakasulat, 1995, 30 taon na ang nakalipas. Ngunit si Mahalina sa larawan ay halos walang ipinagkaiba sa Mahalina na kanyang pinakasalan kahapon. Parehong kutis, parehong nahungiti, parehong mga matang walang bahid ng katandaan. Imposible. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Umatras siya. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang lahat ng nangyayari ay hindi na normal. Ang bulong, ang pag-iyak, ang babala ni Mang Dalisay. At ngayon, ang larawang ito na sumisigaw ng isang imposibleng katotohanan. Nagmamadali siyang umalis sa pasilyong yon. Ang pakiramdam ay para siyang sinasakal. Pumasok siya sa unang silid na kanyang nakita. Isang malawak na aklatan na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumalot sa kanya. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang humanap ng isang luhikal na paliwanag. Sinimulan niyang libutin ang aklatan, hinahaplos ang mga gulugod ng mga libro. Napansin niya ang isang malaking lamesang gawa sa nara sa gitna ng silid. Mayroon itong ilang mga drawer. Hinila niya ang isa tapos isa pa. Karamihan ay walang laman. Ngunit ang huling drawer sa kanan ay nakakandado. Kinuha niya ang isang panulat na metal sa ibabaw ng mesa at sinubukang buksan ang kandado. Matapos ang ilang pagsubok, narinig niya ang isang mahinang kalansing. Bumukas ang drawer. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang dokumento, ay may isang bagay na nakabalot sa katad. Kinuha niya ito. Ito ay isang luma at makapal na talaarawan. Ang balat nito ay gastado na sa katagalan. At sa gitna, nakaukit sa gintong letra ang mga inisyal. I am Isagani Montes. Dala ang talaarawan, umupo si Sinag sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na marahil ang kasagutang hinahanap niya. O marahil, ito ang simula ng isang mas malalim na bangungot. Dahan-dahan, binuklat niya ang unang pahina. Ang bigat ng talaarawan sa mga kamay ni Sinag ay higit pa sa bigat ng luma nitong papel at katad. Ito ang bigat ng mga lihim, ang bigat ng mga sagot na matagal na niyang hinahanap kahit hindi niya alam. Humuhuni ang hangin sa labas ng bintana ng aklatan at ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng mga mahahabang anino na gumagapang sa sahig na gawa sa kahoy. Sinindihan niya ang isang lumang lampara sa mesa. Ang maliit na liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga nakasulat sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Isagani ay elegante at puno ng sigla. Ika-12 ng Hunyo, 1934. Sa wakas, pumayag siyang maging kabiyak ko. Si Mahalina. Ang pangalan niya ay isang tula. Isang pangako ng pag-ibig na kasing lalim ng karagatan. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang lahat ng aking pangarap. Sabi ng iba, masuwerte ako sa kanyang yaman. Ngunit ang hindi nila alam, ang tunay na kayamanan ay ang makasama siya habang buhay. Dito sa Villa Sombra, sa piling niya, sisimulan naming buuin ang aming paraiso. Napabuntong hininga si Sinag. Ang mga salita ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Mga damdaming malayo sa nararamdaman niya ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga sumunod na pahina
ay puno ng mga masasayang alaala. Mga paglalakbay, mga salo-salo, mga gabing puno ng tawanan sa ilalim ng mga bituin. Isang perpektong pagsasama. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, sa tala-arawan, unti-unting nagbabago ang tono ni Isagani. Ang dating sigla ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos, nang hindi maipaliwanag na kaba, ika-7 ng Setyembre 97, may bago siyang kinahihiligan. Mga lumang libro na ipinadala pa mula sa kung saang malayong lugar. Nakakulong siya sa kanyang silid sa ikatlong palapag. Binabasa ang mga yon ng maraming oras. Nang sinubukan kong tanungin kung tungkol saan ang mga yon, ngumiti lang siya at sinabing para raw yon sa pagpapatibay ng aming pagsasama. Ngunit may kakaiba sa mga librong iyon. Ang mga pabalat ay gawa sa balat ng hayop at ang mga simbolo sa loob ay hindi ko maintindihan. May isang gabi, naamoy ko ang usok ng mga kakaibang halamang gamot mula sa kanyang silid. Nagsisimula akong mabahala. Naramdaman ni Sinag ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang ikatlong palapag, ang silid na ipinagbabawal. Ang koneksyon ay hindi maikakaila. Nanginginig niyang inilipat ang pahina. Ang mga entry ay naging mas madalang at ang bawat isa ay mas puno ng takot kaysa sa nauna. Ika-3 ng Pebrero, 98, hindi na siya ang mahalina na aking minahal. Naging mapag-angkin siya, selosa sa bawat sandaling wala ako sa kanyang tabi. Sinabi niyang natatakot siyang iwan ko siya, na hindi niya kakayanin ang buhay nang wala ako. Sinubukan kong pagaanin ang kanyang loob, ngunit mayroong isang uri ng desperasyon sa kanyang mga mata, isang kadilimang ngayon ko lang nakikita. Isang gabi, nakita ko siyang nagsasagawa ng isang ritual sa harap ng isang lumang salamin. May mga kandilang itim at isang maliit na punyal. Nang makita niya ako, hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ginagawa ko ito para magkasama tayo magpakailanman." Halos mabitawan ni Sinag ang tala-arawan. Ang mga salitang iyon, magpakailanman, ay umaling-awngaw sa silid na para bang binigkas mismo ni Mahalina sa tabi niya. Ang pagiging mapag-angkin, ang takot na maiwan. Ito ang parehong mga katangiang ipinapakita ni Mahalina sa kanya ngayon. Nanginginig niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Dumating siya sa isang entry kung saan kinumpronta ni Isagani si Mahalina ng harapan. Ika-21 ng Marso, 98. Kinausap ko siya ngayong gabi. Ipinakita ko sa kanya ang mga libro, ang mga simbolo na kanyang iginuhit sa sahig ng kanyang silid. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Tumawa lang siya. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. "Hindi mo ba naiintindihan, Isagani?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Ang pag-ibig natin ay mas malakas kaysa sa buhay, mas malakas kaysa sa kamatayan. Ang mga ito ay paraan lamang upang masigurong walang makapaghihiwalay sa atin, kahit ang tadhana. "Baliw ka na," sigaw ko sa kanya. Ito ay kadiliman, Mahalina. Hindi ito pag-ibig. Ang nangiti sa kanyang muka ay hindi nawala. Ang pag-ibig ay isang uri ng kabaliwan, mahal ko, at handa akong maging baliw para sa iyo, magpakailanman. Hindi na kaya ni Sinag. Itiniklop niya ang tala-arawan. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi lang isang kakaibang matandang mayaman ang kanyang pinakasalan. Pinakasalan niya ang isang babaeng may malalim at mapanganib na obsesyon. Isang babaeng handang gumamit ng mahika at kadiliman para makuha ang gusto niya. Ngunit may isang tanong pa rin. Anong nangyari kay Isagani? Bakit siya nawala? Alam niyang kailangan niyang malaman. Kahit gaano pa ito kasindak-sindak. Muli niyang binuksan ang tala-arawan. Nilalaktawan ang ilang mga pahina hanggang sa marating niya ang pinakahuling entry.
Ang sulat kamay ay magulo, mabilis, at puno ng takot. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi, na para bang isinulat ito ng isang kamay na nanginginig ng husto. Ito na ang huling mensahe mula kay Isagani Montes. Ika-4 ng Abril, 928. Nalaman ko ang kanyang plano. Hindi lang ito basta ritual. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na magtatali sa aming mga kaluluwa sa bahay na ito magpakailanman. Ayaw niyang pakawalan ako. Kahit sa kamatayan, gagawin niya ang ritual ngayong gabi. Sabi niya para raw sa aming dalawa. Pero may mali. May demonyo sa kanyang mga mata. Kailangan kong... Ang pangungusap ay hindi natapos. Sa halip, isang malaking patak ng itim na tinta ang tumapos sa entry na para bang nahulog ang pluma mula sa kamay ng manunulat sa gitna ng pagsusulat. Isang maras na pagtigil, isang katahimikang mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Nakatitig si Sinag sa pahina. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ngayong gabi, anong nangyari ng gabing iyon? Isang malakas na kalabog mula sa itaas ang biglang bumasag sa katahimikan ng aklatan. Napatalon si Sinag sa kanyang upuan. Ang tunog ay nagmula sa ikatlong palapag mula sa likod ng ipinagbabawal na pinto. At pagkatapos, narinig niya itong muli. Ang mahinang pag-iyak na una niyang narinig. Ngunit ngayon, alam na niya, hindi ito guni-guni at hindi ito si Mahalina. Ito ay ang iyak ng isang kaluluwang matagal nang nawawala. Isinara ni Sinag ang talaarawan sa isang malakas na lagapak. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng aklatan. Ang kanyang puso ay parang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang pag-iyak mula sa itaas, ang mga salita sa talaarawan, ang larawan sa pasilyo, lahat ay magkakakonekta, bumubuo ng isang larawan na napakasindak isipin. Hindi na ito guni-guni, hindi na ito paninibago. Ito ay isang katotohanang mas masahol pa sa alinmang bangungot. Kailangan niyang umalis. Ngayon na, mabilis siyang tumayo. Halos maitapon ang upuan sa kanyang likuran. Iniwan niya ang talaarawan sa mesa at tumakbo palabas ng aklatan. Ang dating marangyang mansyon na hinangaan niya ay isa na ngayong kulungan. Isang mausoleyum na puno ng mga anino at kasinungalingan. Ang bawat portrait na kanyang madaanan ay tila humuhusga sa kanya. Ang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw niya. Pumasok siya sa kanilang silid-tulugan at walang alinlangang kinuha ang kanyang lumang bag. Hindi na niya pinansin ang mga mamahaling damit na nakasabit sa aparador. Isinilid niya ang iilang gamit na dala niya noong una siyang tumuntong sa lugar na ito. Isang kupas na kamiseta, isang lumang pantalon. Ang mga ito, ang tanging paalala sa kanya kung sino siya bago siya nabulag sa pangako ng ginto. Ang yaman ay hindi na mahalaga. Ang kalayaan, ang buhay niya, ang nakataya. Dala ang kanyang bag. Mabilis ngunit maingat siyang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay isang dasal na sana'y hindi niya makasalubong si Mahalin o kung anuman ang nilalang na iyon. Nakarating siya sa malaking pinto sa entrada. Ang bigat nito ay tila 100 beses na mas mabigat kaysa dati. Ngunit sa tulak ng adrenaline at takot, nagawa niya itong buksan. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-likod. Tinatahak ang daan ng graba patungo sa dambuhalang tarangkahan. Kaligtasan, ilang metro na lang. Ngunit habang papalapit siya, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong paligid. Ang bakal na tarangkahan na kanina lang ay bahagyang nakaawang ay biglang nagsara ng may lakas na hindi gawa ng tao. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang isang hatol ng kamatayan. Natigilan si Sinag, ang kanyang paghinga ay putol-putol. Sinubukan niyang itulak ang tarangkahan, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas,
Ngunit hindi man lang ito gumalaw. Para siyang isang langgam na sinusubukang igalaw ang isang bundok. Desperado, naalala niya ang kotse. Ang kotseng ginamit nila kahapon. Mabilis siyang tumakbo patungo rito, umaasang naroon pa ang susi. Sa kabutihang palad, nakasabit pa ito. Mabilis siyang pumasok, isinara ang pinto, at ipinasok ang susi. Sige na! Sige na! Bulong niya sa sarili habang pinihit ang susi. Umubo ang makina. 1 beses, 2, at pagkatapos, katahimikan. Sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit wala. Ang makina ay patay na para bang sinipsip ang lahat ng buhay nito. Napahampas si Sinag sa manibela, isang sigaw ng pagkabigo, at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Bigo. Bigo ang kanyang pagtakas. Nakakulong siya. At sa gitna ng kanyang desperasyon, narinig niya ang isang boses. Isang boses na parang bulong na dala ng hangin, malambing ngunit puno ng panunuya. Ang boses ni Mahalina. Saan ka pupunta, mahal ko? Lumingon si Sinag sa paligid. Wala siyang makitang tao. Ngunit ang boses ay malinaw na para bang nasa tabi niya. Ito na ang tahanan mo. Ang mga salitang iyon ay hindi isang paanyaya, kundi isang sumpa, isang deklarasyon ng pagmamay-ari. Hindi! Hindi mo ako pag-aari! Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Sa gitna ng kadiliman ng hardin, nakita niya ang isang gumagalaw na anino. Si Mang Dalisay. Naglalakad ito papalapit. May dalang isang lampara na nagbibigay ng kaunting liwanag sa paligid. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Mabilis siyang lumabas ng kotse at sinalubong ang matanda. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa magkabilang braso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mang Dalisay! Sigaw niya. Hindi na alintana ang paggalang. Kailangan ninyong sabihin sa akin ang totoo. Anong nangyayari dito? Ano si Mahalina? Ano ang lugar na ito? Ang matanda ay hindi nagulat sa kanyang pagsabog. Sa halip, ang nakita ni Sinag sa mukha nito ay isang malalim na kalungkutan. Tumingin si Mang Dalisay sa kanya at sa liwanag ng lampara, nakita ni Sinag ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Ang mga luhang matagal na nitong itinatago ay bumagsak na. Patawarin mo ako, iho, sabi ng matanda. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng panlilinlang na ito. Binitawan ni Sinag ang pagkakahawak sa matanda, naguguluhan sa kanyang narinig. Anong ibig ninyong sabihin? Tumingala si Mang Dalisay sa dambuhalang mansyon, ang Villa Sombra, na ngayon ay nagmistulang isang halimaw na natutulog sa dilim. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Sinag, isang tinging puno ng awa at katotohanang nakakakilabot. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Sinag na para bang nagbibigay ng lakas. Kailangan mong maging matatag sa iyong maririnig, sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Nagbuntong hininga ito. Isang hiningang naglalaman ng bigat ng maraming taon ng pananahimik. Wala na si Senyora Mahalina, iho. 4 na taon na siyang patay. Ang mga salita ni Mang Dalisay ay parang isang malaking tipak ng yelo na bumagsak sa kalagitnaan ng isang tahimik na lawa. Winawasak ang lahat ng natitirang katinuan sa isipan ni Sinag. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ano? Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Isang bulong na halos hindi marinig. Papaanong nakita ko siya, nakausap ko siya, hinawakan ko siya. Umiling si Mang Dalisay. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang nakita mo, iho, ay hindi na si Senyora Mahalina. Ito ay isang anino. Anino?
Isang alaala na puno ng pagnanasa at galit. Isang kaluluwang hindi matahimik, itinali sa bahay na ito ng kanyang sariling sumpa. Inakay ng matanda si Sinag papalayo sa tarangkahan, patungo sa isang maliit na kubo sa gilid ng hardin, ang silid ng mga katiwala. Dito, malayo sa mga matang mapanuri ng mansyon, sinimulan ni Mang Dalisay ang kanyang kwento. Ang kwentong matagal na niyang itinatago sa takot. Si Senyora Mahalina ay isang babaeng nagmamahal ng lubos, simula ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng alaala. Ngunit ang kanyang pag-ibig para kay Senyor Isagani ay naging isang obsesyon. Natatakot siyang iwan siya nito. Ang takot na yon ang nagtulak sa kanya sa kadiliman. Ayon kay Mang Dalisay, natuklasan ni Mahalina ang mga lumang libro ng kanilang mga ninuno. Mga aklat tungkol sa mga ipinagbabawal na sining. Naniwala siyang sa pamamagitan ng isang sinaunang ritual, maaari niyang itali ang kaluluwa ni Isagani sa kanya upang kahit ang kamatayan ay hindi sila mapaghihiwalay. Ang gabi ng ika-4 ng Abril, 4 na taon na ang nakalilipas. Iyon ang gabi ng ritual, pagpapatuloy ni Mang Dalisay, at napapikit ito na para bang muling pinapanood ang mga pangyayari. Biglang nag-iba ang paligid. Ang kwarto ni Mang Dalisay ay tila naglaho at si Sinag ay parang dinala sa nakaraan. Nakikita ang lahat sa pamamagitan ng mga mata ng matanda. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa Villa Sombra. Ang kulog at kidlat ay tila nakikipagsabayan sa kaguluhang nagaganap sa loob ng mansyon. Si Mang Dalisay, na noon ay mas bata pa, ay nagising sa isang malakas na sigaw mula sa ikatlong palapag. Sigaw ni Senyor Isagani. Tumakbo siya paakyat, ngunit bago pa man niya marating ang pasilyo, isang nakakasilaw na liwanag na kulay lila ang sumabog mula sa ilalim ng pinto ng ipinagbabawal na silid. Kasunod nito ay ang isang sigaw na hindi na niya makakalimutan kailanman. Ang sigaw ni Senyora Mahalina. Isang sigaw na puno ng sakit, pagkabigo at purong lagim. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa bagyo sa labas. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang buksan ang pinto, tumambad sa kanya ang isang tanawing mula sa impyerno. Si Senyor Isagani ay nakahandusay sa sahig, walang malay, ngunit humihinga pa. Ang mga gamit sa ritual ay nagkalat, at sa gitna ng silid, nakaupo sa kanyang upuan. Si Senyora Mahalina. Ang kanyang mga mata ay dilat, walang buhay. Ang kanyang balat ay kasing putla ng kandila. Isang maliit na agos ng dugo ang dumaloy mula sa kanyang bibig. Patay na siya. Ang ritual ay nabigo. Tinangka ni Senyor Isagani na pigilan ito sa huling sandali. Sa kanilang pag-aagawan, ang kapangyarihan ng sumpa ay sumalpok. Hindi nito itinali ang kanilang mga kaluluwa, bagkus pinatay nito ang katawang lupa ni Mahalina at ginawa siyang isang makapangyarihang espiritu na nakakulong sa mansyon. Ang kaluluwa naman ni Isagani ay humina. Naging isang bilanggo sa sarili nitong tahanan, kaya't mga bulong at pag-iyak na lang ang tanging nagagawa. Nang magising si Senyor Isagani, wala na siyang maalala. Dinala ko siya palayo sa lugar na ito. Ngunit ang espiritu ni Senyora Mahalina, naiwan siya rito. Naghihintay, naghahanap ng panibagong lakas. Pagtatapos ni Mang Dalisay, napatingin si Sinag sa matanda. Ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang lahat. Panibagong lakas? Anong ibig ninyong sabihin? Sa loob ng 4 na taon, humina ang kanyang kapangyarihan, paliwanag ni Dalisay. Kailangan niya ng isang angkla, isang buhay na katawan kung saan siya kakapit upang manatiling malakas. At iyon ka, iho. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Sinag. Ang kasal. Iyon ang ritual,
Ang pangako mo sa harap ng kahon ng musika, iyon ang selyo. Ang iyong pagsang-ayon na maging asawa niya ay ang iyong pagsang-ayon na itali ang iyong buhay sa kanyang espiritu, ang iyong lakas buhay. Unti-unti niyang sinisip-sip iyon para manatili sa mundong ito. Biglang naramdaman ni Sinag ang isang kakaibang pangangati sa kanyang pulso. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. At doon, sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, nakita niya ito. Bahagya lang, halos hindi makita, ngunit naroon. Ang mga malabong marka ng 5 daliri na para bang isang pasa na matagal nang naghihilom. Ang mga marka kung saan siya hinawakan ng mahigpit ni Mahalina habang siya ay nanunumpa. Ang katotohanan ay isang pisikal na marka sa kanyang balat. Isang patunay na ang kanyang buhay ay unti-unti nang kinukuha mula sa kanya. Hindi lang siya isang bilanggo sa Villa Sombra. Siya ang nagbibigay buhay sa kulungang ito. Napatingin siya kay Mang Dalisay. Ang desperasyon ay malinaw sa kanyang mga mata. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Paano ako makakatakas dito? Tumayo si Mang Dalisay. Ang awa sa kanyang muka ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumingin ito ng diretso kay Sinag. May isang paraan, ngunit ito'y mapanganib, sabi ng matanda. Kailangan nating sirain ang puso ng sumpa, ang bagay na nag-uugnay sa kanyang espiritu sa bahay na ito. At ano yon? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid na ng pag-asa. Sumagot si Mang Dalisay, at ang kanyang mga salita ay naghatid ng yelo sa mga ugat ni Sinag. Kailangan nating pasukin ang ipinagbabawal na silid sa 3 palapag at kailangan nating sirain ang 2 bagay, ang embalsamadong katawan ni Senyora Mahalina at ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg, ang tunay na puso ng sumpa. Ang takot ay isang lason, ngunit sa gabing iyon, para kay Sinag, ang takot ay naging gasolina. Ang bawat tibok ng kanyang puso na puno ng pangamba ay isang paalala na buhay pa siya at kailangan niyang lumaban para manatiling ganoon. Pagkatapos ng pagsisiwalat ni Mang Dalisay, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang bawat sandaling mananatili siya sa mansyon ay isang sandaling papalapit sa kanyang sariling libingan. Bumalik sila sa loob ng malaking bahay na ngayon ay tila isang malawak na puntod sa paningin ni Sinag. Naghiwalay sila ng landas sa paanan ng hagdanan. Isang tingin lang ng pag-unawa ang namagitan sa kanila. Alam na nila ang kanilang mga gagawin. Ang susi ay hindi isang pisikal na bagay. Iho. Huling paalala ni Mang Dalisay, ang boses ay isang pabulong. Ito ay bahagi ng kanyang espiritu, isang manifestasyon ng kanyang pag-aari sa lugar na ito. Makikita mo ito bilang isang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, maningning ngunit malabo. Kailangan mong agawin yon, at para magawa mo yon, kailangan mong lumapit sa kanya. Lumunok si Sinag. Ang ideya ng paglapit, ng paghawak sa multo na dahan-dahang pumapatay sa kanya ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Ngunit tumango siya, desidido na siya. Umakyat siya sa hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat at may kabigatan. Kailangan niyang hanapin si Mahalina. Kailangan niyang umarte. Kailangan niyang magsinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ng kanyang mga ngiti, ng kanyang mga hawak. Natagpuan niya ito sa malaking sala. Nakatayo sa harap ng isang bintana, pinagmamasdan ang kadiliman ng gabi. Ang anyo nito ay perpekto, isang larawan ng kagandahan at kalungkutan. Ngunit ngayon, alam na ni Sinag ang katotohanan. Ang nakikita niya ay isang maskara, isang ilusyong pinapatakbo ng kanyang sariling lakas buhay. Mahalina, tawag niya. Pinipilit na maging malambing ang kanyang boses. Lumingon ito. At isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Sinag ang isang kislap ng pananabik.
tulad ng isang gagambang nakita ang langaw na papalapit sa kanyang sapot. Sinag, mahal ko, akala ko'y nagtatampo ka sa akin. Hindi, mabilis niyang sagot. Nag-isip-isip lang ako. Tama ka. Ito na ang tahanan ko. At ikaw ang asawa ko. Ang mga salitang yon ay parang lason sa kanyang dila, ngunit tila ito ang musikang gustong marinig ni Mahalina. Lumapit ito sa kanya. Ang mga kamay ay marahang humaplos sa kanyang dibdib. Ang haplos nito ay malamig. Isang nakakakilabot na lamig. Gusto kong bumawi sa'yo, sabi ni Sinag. Pinipigilan ang sarili na umatras. Isayaw mo ako. Ang mga mata ni Mahalina ay nagningning. Dinala niya ito sa gitna ng sala, malapit sa mesang pinagpapatungan ng antigong kahon ng musika. Ang mismong kahon kung saan siya nanumpa. Binuksan niya ito. Ang malungkot at nakakakilabot na himig ay muling pinuno ang silid. Inilagay ni Sinag ang isang kamay sa baywang ni Mahalina at hinawakan ang kamay nito gamit ang isa pa. Nagsimula silang umindak ng mabagal, kasabay ng musika. Ang bawat pag-ikot ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang amoy nito ay amoy ng mga bulaklak na sampagwita, ngunit sa ilalim niyon, may naaamoy siyang kakaiba. Ang amoy ng lupa, ng isang libingang matagal nang nakasara. Nakikita niya ang kwintas sa leeg nito. Ito ay kumikinang, parang gawa sa hamog na sininagan ng buwan. Ang susi. Habang sila ay sumasayaw, sa kabilang dako ng mansyon, si Mang Dalisay ay tahimik na pumasok sa maliit at maalikabok na kapilya. Matagal na itong hindi nagagamit, ngunit ang mga estatwa ng mga santo at ang altar ay naroon pa rin. Nag-alay siya ng isang maikling dasal at pagkatapos, huminga ng malalim. Sinimulan niyang bigkasin ang isang lumang panalangin sa Latin, isang orasyon ng pagtataboy na itinuro pa sa kanya ng kanyang lola. Habang lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang mga kandila sa altar ay biglang umilaw. Ang mga apoy ay sumasayaw ng may kahulugan. Ang hangin sa loob ng kapilya ay tila bumigat. Sa sala, naramdaman ito ni Mahalina. Bigla itong natigilan sa gitna ng kanilang pagsasayaw. Ang ngiti sa mukha nito ay bahagyang nawala. Napahawak ito sa kanyang sentido na para bang nakakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Anong ingay iyon? Tanong nito. Ang boses ay nawalan ng lambing. Wala akong naririnig, mahal ko. Sagot ni Sinag. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ito na ang hudyat. Hindi, meron. Gitnito. Ang mga mata ay galit na lumingon sa direksyon ng kapilya. Isang panalangin marumi. Ang maganda nitong mukha ay bahagyang kumibot. At sa isang saglit, nakita ni Sinag ang isang anino ng tunay nitong anyo. Isang mukhang puno ng galit at paghihirap. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Habang ang atensyon nito ay na kay Mang Dalisay, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inabot niya ang kumikinang na kwintas. Nang dumampi ang kanyang mga daliri dito, naramdaman niya ang isang puwersang parang kuryente, malamig at masakit, para siyang nagsuot ng kamay sa nagyayelong apoy. Ngunit hindi siya bumitaw. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at determinasyon. Hinila niya ito. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa mga labi ni Mahalina. Sa kamay ni Sinag, ang ilusyon ng kwintas ay naglaho at naging isang tunay, solidong bagay. Isang luma at kinakalawang na susi na gawa sa bakal. Nakuha niya. Ang espiritu ni Mahalina ay lumingon sa kanya. Ang maskara ng kagandahan ay tuluyan ng gumuho. Ang balat nito ay naging kulay abo. Ang mga mata ay naging dalawang hukay na walang laman
at kulay itim. Ang bibig nito ay bumuka sa isang hindi makataong paraan at isang nakakakilabot na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tinig na hindi na nagmula sa isang babae, kundi sa isang halimaw na puno ng puot. Traidor! Ang salitang traidor ay hindi lang isang sigaw. Ito ay isang puwersang yumanig sa buong sala. Ang mga salamin sa bintana ay nag-vibrate at ang mga antigo at marupok na porselana sa mga estante ay nanginig. Sa isang iglap, hawak ni Sinag ang malamig at matigas na bakal ng susi. At sa kanyang harapan ay hindi na ang magandang babaeng kanyang pinakasalan, kundi isang bangungot na nagkatawang tao. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Tinalikuran niya ito at tumakbo. Ang kanyang bawat hibla ng kalamnan ay sumisigaw ng pagtakas. Ang kanyang destinasyon ay iisa lang, ang ikatlong palapag, ang ipinagbabawal na pinto, ang tanging daan palabas sa impyernong ito. Hindi ka makakatakas. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mahalina, ngunit hindi na ito ang malambing na tinig na kanyang kilala. Ito ay garalgal. Maraming boses na nagsasabay-sabay na parang tunog ng nababasag na salamin at hinihilang kadena. Narinig niya ang isang kaluskos sa kanyang likuran. Isang tunog na hindi yabag ng paa, kundi kalaskas ng mga matutulis na bagay sa sahig na kahoy. Hindi siya naglakas loob na lumingon. Hindi niya kailangan. Nakikita niya ang anino nito na gumagapang sa mga dingding. Isang patak ng kadilimang mas maitim pa sa gabi, humahaba at kumikipot na parang isang ahas. Ang mga dulo ng anino ay matutulis, parang mga kuko na kumakalmot sa mamahaling wallpaper. Hindi ka akin, Sinag. Akin ka. Ang mga painting sa dingding ay isa-isang nagsibagsakan. Ang salamin ng mga kuwadro ay nababasag sa sahig. Ang mga florera ay lumipad mula sa kanilang mga patungan at sumabog sa kanyang dinaraanan. Ang buong Villa Sombra ay nag-aalboroto na parang isang katawang tinatanggihan ang isang lason. Ang mansyon mismo ay naging sandata ni Mahalina. Nakarating si Sinag sa paanan ng hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Bawat baitang ay parang isang bundok na kailangan niyang akyatin. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy, ang kanyang mga binti ay nanghihina. Sa likuran niya, narinig niya ang mabilis na kalaskas. Mabilis. Napakabilis. Umakyat siya ng 2 baitang sa isang hakbang, halos madapa. Isang pinto sa kanyang gilid ang bumukas at sumara ng malakas. Muntik nang maipit ang kanyang kamay. Ang malaking chandelier sa itaas ay umuugoy ng marahas. Ang mga kristal nito ay nag-uumpugan na parang mga kampanang nagbabadya ng panganib. Wala kang pupuntahan. Nakarating siya sa ikalawang palapag at hindi nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya patungo sa makitid na hagdanan paakyat sa ikatlong palapag. Ang hangin dito ay mas malamig, mas mabigat. Ang liwanag mula sa ibaba ay tila ayaw umakyat dito, na para bang natatakot din. Habang tinatahak niya ang madilim na hagdanan, sa gitna ng ingay at kaguluhan, isang boses ang narinig niya sa kanyang isipan. Hindi ito ang galit na boses ni Mahalina. Ito ay isang bulong, mahina at halos paos, ngunit puno ng pag-asa. Ang boses mula sa tala-arawan, ang boses ni Isagani. Bilisan mo! Dito! Ang bulong na yon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi siya nag-iisa sa labang ito. Nakarating siya sa pasilyo ng ikatlong palapag. Ito ay tahimik. Isang nakabibinging katahimikan kumpara sa kaguluhan sa ibaba. Ang pasilyo ay madilim at maalikabok, amoy ng mga bagay na matagal nang hindi nagagalaw. At sa dulo, naroon ito. Ang pinto. Ang ipinagbabawal na pinto. Mukha itong mas matanda at mas matibay kaysa sa ibang mga pinto sa mansyon. Ang kahoy nito ay halos kulay itim na
Sa katagalan, tumakbo siya palapit dito. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang susi mula sa kanyang bulsa. Sa likuran niya, naramdaman niya ang pagbabago sa temperatura. Ang matinding lamig. Dumarating na ito. Nanginginig, sinubukan niyang ipasok ang susi sa susian. Hindi ito pumasok. Sinubukan niya ulit. Ang kanyang mga daliri ay manhid sa takot at hindi sumusunod sa kanyang isip. Huli ka! Isang malamig na bulong ang dumampi sa kanyang batok. Napapikit si Sinag at, sa huling pagsusumikap, itinulak ang susi ng buong lakas. Narinig niya ang isang malutong na kalansing. Pumasok ito. Mabilis niyang pinihit ang susi. Isang malakas na klik. Ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang tunog ng paglaya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Itinulak niya ang pinto. Bumukas ito ng walang ingay. Isang bugso ng hangin ang sumalubong sa kanya mula sa loob. Hangin na napakalamig, na para siyang pumasok sa isang malaking palamigan. At ang amoy, isang nakakasukang, pinaghalong amoy ng bulok na bulaklak ng lavender at isang bagay na mas masahol pa. Ang amoy ng kamatayan na pilit itinatago. Pumasok siya sa loob at mabilis na isinara ang pinto sa kanyang likuran, kasabay ng isang malakas na kalabog mula sa labas. Ligtas siya, kahit pansamantala. Ang silid ay nalulunod sa kadiliman. Tanging ang kaunting liwanag ng buwan na tumatagos sa isang maliit at maruming bintana ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata, isang anyo ang nagsimulang mabuo sa gitna ng silid. Isang malaki at marangyang silyang gawa sa pelus ang nakatayo doon, nakaharap palayo sa kanya. Sa una ay hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang tinitingnan, ngunit habang tumatagal, ang mga detalye ay nagsimulang lumitaw mula sa mga anino. Ang silya ay hindi walang laman. May nakaupo rito, isang figura ng babae, nakasuot ng isang marangyang puting bestida na lumana at may mga bahid ng dumi. Ang kasuotan ay pangkasal. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod, pinalamutian ng mga tuyong bulaklak. Ang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan, maputla at parang gawa sa marmol. Ito ay si Mahalina. Ang katawan ni Mahalina, perpektong napreserba, isang manika sa sarili nitong libingan. Napaurong si Sinag, ang likod ay tumama sa pinto. Gusto niyang sumigaw ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang katawan ay nakaupo, ng tuwid na para bang naghihintay lang. Ito ang sentro ng sumpa, ang pisikal na angkla ng lahat ng kadiliman sa Villa Sombra. Habang nakatitig siya sa nakakakilabot na tanawin, sa gitna ng katahimikang bumabalot sa silid, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na sumira sa lahat ng natitirang hibla ng kanyang katatagan. Ang ulo ng bangkay ay dahan-dahang gumalaw. Unti-unti, pulgada bawat pulgada, lumingon ito sa kanyang direksyon. At sa malabong liwanag ng buwan, ang mga tuyo at nakalubog nitong mga matang matagal nang dapat bulag sa kamatayan, ay biglang dumilat. Ang sigaw na pinipigilan ni Sinag ay sa wakas kumawala. Isang tunog ng purong takot na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang mga dilat na mata ng bangkay ni Mahalina ay nakatitig sa kanya. Walang emosyon, walang buhay, ngunit puno ng isang uri ng kamalayang hindi dapat naroroon. Ito ay isang sisidlang walang laman, isang manikang ginagalaw ng isang hindi nakikitang puwersa. Kasabay ng pagdilat ng mga mata ng bangkay, ang pinto sa likuran ni Sinag ay biglang kinalampag ng malakas. Ang espiritu ni Mahalina, ang tunay na Mahalina, ay nasa labas, sinusubukang pumasok. Naririnig niya ang mga kalmot nito sa kahoy, isang desperadong tunog ng isang hayop na gustong pumasok sa sarili nitong kulungan. Napapaligiran, walang matatakasan. Huwag kang matakot.
Isang pamilyar na bulong ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Isagani. Mas malinaw ito ngayon, mas malakas, na para bang ang pagbukas ng pinto ay nagpalaya rin sa isang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Sa harap ni Sinag, isang malabong anyo ang nagsimulang mabuo sa pagitan niya at ng nakaupong bangkay. Isang anyo ng isang lalaki, bahagyang kumikinang. Ang mga damit ay mula sa ibang panahon. Si Isagani. Ang kanyang muka ay puno ng pighati, ngunit meron ding determinasyon. Kailangan nating labanan siya, sabi ng espiritu ni Isagani. Sa labas, ang pagkalampag sa pinto ay lalong lumakas, at mga bitak ay nagsimulang lumitaw sa matandang kahoy. Ang espiritu ni Mahalina, sa anyo ng maitim na anino, ay nagsimulang tumagos sa mga bitak, pumapasok sa silid na parang lason na usok. Akin siya! Umalingaw-ngaw ang boses nito, nanggagaling sa lahat ng direksyon. Ang anino ay mabilis na gumapang patungo kay Sinag, ngunit bago pa ito makalapit, humakbang si Isagani. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na malabo, at isang pader ng maningning na liwanag ang biglang lumitaw, humaharang sa anino. Ang anino ay tumama sa liwanag at umirtira na may kasamang isang nakakakilabot na his na parang tubig na tumama sa mainit na bakal. Hindi mo na siya makukuha, Mahalina, sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Tapusin na natin ito. Lumingon si Isagani kay Sinag. Ang anyo nito ay kumikislap na para bang nauubusan na ito ng lakas. Ang katawan, hindi iyan ang pinagmumulan ng lahat. Tumingin ka sa kanyang leeg. Ang medalyon, iyon ang puso ng sumpa. Iyon ang nagtatali sa aming dalawa dito. Kunin mo yon. Napatingin si Sinag sa bangkay. Sa leeg nito, sa ibabaw ng luma at maruming bestida, ay nakasabit ang isang gintong medalyon. Ito ay kumikinang ng may sarili nitong malamlam na liwanag. Pumipintig na parang isang pusong nabubuhay. Ang anino ni Mahalina ay muling sumugod. Mas malakas, mas galit. Ang liwanag na pananggalang ni Isagani ay nagsimulang mag-flicker. Bilisan mo! Sigaw ni Isagani. Hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal. Nawala ang pag-aalinlangan ni Sinag. Pinalitan ito ng isang desperadong katapangan. Ito na ang huling pagkakataon para sa kanyang buhay, para sa kalayaan ni Isagani, at marahil para na rin sa kapayapaan ni Mahalina. Tumakbo siya palapit sa bangkay. Bawat hakbang ay parang paglusong sa nagyayalong tubig. Ang amoy ng kamatayan ay mas matindi. Ang mga dilat na mata ng bangkay ay sumusunod sa bawat galaw niya. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang pag-iisip pa lang na hawakan ng malamig at patay na balat ay halos magpasuka sa kanyang ngunit itinuloy niya. Kailangan niyang gawin ito. Sa likuran niya, narinig niya ang isang malakas na tunog ng nababasag na salamin. Ang liwanag ni Isagani ay tuluyan ng gumuho. Ang espiritu nito ay itinapon sa isang sulok ng silid na para bang isang basahan. Huwag! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mahalina. Dumampi ang mga daliri ni Sinag sa leeg ng bangkay. Ang balat ay malamig, matigas, at parang goma. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang focus ay nasa medalyon. Hinawakan niya ito. Nang mahawakan niya ang medalyon, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya si Mahalina, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang babae. Umiiyak habang inilalagay ang isang hibla ng buhok niya at isang hibla ng buhok ni Isagani sa loob ng medalyon. Narinig niya ang bulong nito, magkasama magpakailanman. Naramdaman niya ang pag-ibig nito, isang pag-ibig na naging lason dahil sa takot. Ngunit ang pangitain ay mabilis na nawala. Pinalitan ng isang matinding sakit. Ang medalyon ay nag-aapoy sa kanyang kamay, sinusunog ang kanyang balat. Kasabay nito,
Ang bangkay sa kanyang harapan ay biglang gumalaw. Ang mga braso nito, na kanina lang ay payapang nakapatong, ay mabilis na itinaas at hinawakan siya ng mahigpit sa leeg. Naramdaman ni Sinag ang isang hindi makataong lakas na nagsimulang sumakal sa kanya. Ang hangin ay hindi na makapasok sa kanyang mga baga. Ang anino ni Mahalina ay bumalot sa kanilang dalawa. Ang boses nito ay isang matagumpay na bulong sa kanyang tainga. Ngayon, mananatili ka sa akin, magpakailanman. Habang nagpupumiglas siya, habang ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, isang anino ang mabilis na pumasok sa silid. Si Mang Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang lumang lampara de gaas. Ang apoy sa loob nito ay maliwanag na nagliliyab. Dito, iho, apoy! Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. Ang apoy ang maglilinis sa lahat. Sa huling hibla ng kanyang lakas, habang sinasakal ng bangkay, hinila ni Sinag ang medalyon ng buong puwersa. Ang kadena nito ay naputol. Hawak na niya ang puso ng sumpa. Ang espiritu ni Mahalina ay sumigaw sa sakit at galit, at sa isang iglap, ang mahigpit na pagkakasakal sa kanyang leeg ay lumuwag. Ginamit ni Sinag ang pagkakataong iyon. Lumingon siya kay Mang Dalisay, at sa kabila ng nanlalabong paningin, nakita niya ang apoy, ang pag-asa. Ang medalyon sa palad ni Sinag ay nag-iinit na parang baga, ngunit ang sakit ay hindi na niya iniinda. Ang tanging nararamdaman niya ay ang desperadong pangangailangan na mabuhay. Sa kanyang huling lakas, habang ang hangin ay pilit na bumabalik sa kanyang mga baga, umikot siya at ibinato ang puso ng sumpa ng buong puwersa. Hindi niya inasinta ang kahit ano. Inihagis lang niya ito palayo sa kanya, palayo sa bangkay, patungo sa isang sulok ng silid kung saan nakatambak ang mga lumang libro at mga kurtinang nabulok na sa katagalan, ang mga parehong saksi sa madilim na ritual ni Mahalina. Tumama ang medalyon sa mga tuyong papel. Sa isang iglap, isang maliit na kislap ng liwanag na lila ang lumabas mula rito. At pagkatapos, isang apoy ang biglang sumiklab. Ngunit hindi ito ordinaryong apoy. Ito ay isang apoy na tila may sariling buhay. Ang mga liyab ay hindi kulay kahel o dilaw, kundi isang nakakasilaw na puting apoy na may halong pilak. Kumalat ito nang may hindi pangkaraniwang bilis, hindi na parang nasusunog na bagay, kundi parang liwanag na tumutunaw sa kadiliman. Nilamon nito ang mga libro ng itim na mahika, tinupok ang mga kurtina, at sinunog ang mga simbolo sa sahig na hindi nakikita ng ordinaryong mata. "Sinag! Halika na!" Sigaw ni Mang Dalisay mula sa may pinto. Ngunit hindi makagalaw si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tanawin sa kanyang harapan. Ang dalisay na apoy ay gumapang palapit sa silyang kinauupuan ng bangkay ni Mahalina. Nang unang dumampi ang apoy, sa laylayan ng bestida nito, walang nangyari. Ngunit pagkatapos, na parang isang salamin na nababasag, ang buong katawan ay nagsimulang magliwanag mula sa loob. Ang espiritu ni Mahalina, ang aninong puno ng galit, ay sa pilitang hinila pabalik sa sisidlan nito. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan nito, ngunit hindi na ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng matinding sakit at paglaya. Ang maitim na anino ay unti-unting natutunaw sa loob ng nagliliwanag na katawan. At sa gitna ng naglalagablab na apoy, dalawang anyo ang lumitaw. Hindi na sila ang halimaw at ang bilanggo. Sa halip, ang nakita ni Sinag ay ang anyo ng isang magandang babae. Ang tunay na Mahalina. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa mga luhang kumikinang. At sa tabi niya, nakatayo ng buo at payapa, ay ang espiritu ni Isagani. Nakatayo sila sa gitna ng apoy, ngunit hindi sila nasusunog. Ang apoy
ay tila gumagalang sa kanila. Nililinis lang ang sumpa na bumalot sa kanila sa loob ng maraming taon. Tumingin si Mahalina kay Isagani. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang siglong pagsisisi. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang salita lang ang lumabas. Isang salitang mas malakas pa sa ragasan ng apoy. Patawad. Hindi sumagot si Isagani. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pag-unawa at kapayapaan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Mahalina. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga anyo ay nagsimulang magliwanag ng mas matindi. Ang kanilang mga figura ay unti-unting nalulusaw, nagiging libu-libong piraso ng nagniningning na alikabok. Ang galit ay nawala. Ang obsesyon ay nawala. Ang sakit ay nawala. Ang naiwan na lang ay dalawang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan pauwi nang magkasama. Ang mga nagniningning na alikabok ay umakyat pa itaas, tumagos sa nasusunog na kisame at naglaho sa kalangitan ng gabi. Tapos na. Iho, di muling sigaw ni Mang Dalisay at sa pagkakataong ito, isang malakas na pag-ubo ang kasunod. Ang usok sa silid ay makapal na at nakakasulasok. Ang apoy ay naging ordinaryo na. Kulay kahel at mapanira. Nilalamon ang buong silid. Ang kisame ay nagsimulang bumagsak. Ang sigaw ng matanda ang gumising kay Sinag mula sa kanyang pagkakatulala. Tumakbo siya patungo kay Mang Dalisay. Inalalayan niya ang matanda at sabay silang tumakbo palabas ng pasilyo, palayo sa impyerno ng apoy. Tinahak nila ang daan pababa. Ang kaguluhan ay sumusunod sa kanila. Ang buong ikatlong palapag ay nasusunog na. Ang init ay tumatagos na sa sahig. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay nakakabingi. Hindi sila tumigil hanggang sa makalabas sila ng mansyon, hanggang sa maramdaman nila ang malamig na hangin ng gabi sa kanilang mga mukha. Huminto sila sa damuhan, malayo sa bahay, humihingal at umuubo. Mula sa kanilang kinatatayuan, pinanood nila ang Villa Sombra. Ang apoy na nagsimula sa isang silid ay mabilis na kumalat, na para bang ang buong istruktura na matagal nang nabubuhay sa isang madilim na enerhiya ay gumuho nang mawala ang puso nito. Ang apoy ay gumapang mula sa mga bintana ng ikatlong palapag, nilamon ang ikalawa, at pagkatapos ay ang una. Ang buong mansyon ay naging isang dambuhalang sulo, isang funeral pyre para sa isang pag-ibig na naging sumpa. Habang nakatayo roon si Sinag, pinagmamasdan ang pagbagsak ng simbolo ng kanyang mga pangarap at ng kanyang bangungot, naramdaman niya ito. Isang biglaang paggaan, ang hindi nakikitang kadena na nakapulupot sa kanyang kaluluwa. Ang bigat na hindi niya namalayang pasan-pasan niya simula noong gabing siya ay nanumpa. Bigla itong naputol. Ang marka sa kanyang pulso ay nawala. Ang malamig na pakiramdam sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ay naglaho. Malaya na siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang apoy na tumutupok sa lahat ng yaman, sa lahat ng kasaysayan, sa lahat ng kasinungalingan, isang mapait na katotohanan ang tumama sa kanya. Nakatakas siya. Malaya na siya. Ngunit wala na siyang babalikan. Wala na siyang pag-aari. Nawala ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay nagbigay daan sa mainit at ginintuang sikat ng araw. Sa isang maliit na bukirin sa gilid ng Baryo Magdiwang, isang binatang payat, ngunit matipuno ang matiyagang nag-aararo sa tulong ng isang kalabaw. Ang kanyang balat ay kayumanggi, sinunog ng araw. Ang kanyang mga braso ay may mga guhit na ng kalamnan na hinubog ng pagbabanat ng buto. Ang pawis ay malayang dumadaloy sa kanyang noo, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang maliit, payapang ngiti. Ito si Sinag. Ang pagod na kanyang nararamdaman ay totoo at malinis.
Hindi ito ang pagod ng pag-iisip o takot, kundi ang pagod na nagbubunga ng pagkain sa mesa at mahimbing na tulog sa gabi. Ito ang pagod na pinili niya. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw pa rin ang guho sa tuktok ng burol. Ang dating marangyang Villa Sombra ay isa na lamang itim na kalansay, isang paalala ng isang bangungot na unti-unti nang tinutubuan ng mga ligaw na damo at baging. Wala nang bumabanggit tungkol dito sa baryo. Para sa mga tao, ito ay isang trahedya lamang ng isang sunog. Ngunit para kay Sinag, ito ay isang puntod at isang duyan. Ang puntod ng kanyang mga maling pangarap at ang duyan ng kanyang bagong simula. Ang maliit na halagang nakuha niya mula sa pagbebenta ng iilang alahas na naisalba mula sa abo ay ginamit niya para upahan ang maliit na lupang ito. Natuto siyang magtanim, mag-ani, at mamuhay sa kung anong meron lang. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kayamanan. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng mangga, isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Mang Dalisay, dala-dala ang isang bayong ng mga prutas. "Kumusta ka na, iho?" tanong ng matanda. Umupo sa kanyang tabi. Ngumiti si Sinag. "Heto po, Mang Dalisay. Buhay na buhay." Sabay silang tumingin sa direksyon ng guho. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, puno ng mga bagay na hindi na kailangang bigkasin. "Wala ka bang panghihinayang?" tanong ng matanda sa mahinang boses. Lahat ng yaman na yon, isang iglap lang, naging abo. Umiling si Sinag. Ang kanyang tingin ay malayo. Noong una po, oo. Naisip ko, paano kung pinili ko na lang magbulag-bulagan? Paano kung tiniis ko na lang ang takot kapalit ng ginhawa? Pero habang tumatagal, huminga siya ng malalim. Dinadama ang sariwang hangin. Naintindihan ko po, ang hinahanap ko pala talaga ay hindi ang pera. Ang hinahanap ko ay kalayaan. Kalayaan mula sa gutom. Kalayaan mula sa pag-aalala. Akala ko, ang Villa Sombra ang magbibigay noon sa akin. Pero isa pala iyong mas magandang kulungan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang, may kalyo at marumi dahil sa lupa. "Ito po," sabi niya. "Ito ang kalayaan. Ang piliin ang sarili mong pagod. Ang anihin ang sarili mong pagkain. Ang matulog sa gabi na walang kinatatakutan." Tumango si Mang Dalisay, isang ngiti ng paghanga ang mababanaag sa kanyang mukha. "Natuto ka, iho. Mas marami ka pang natutunan kaysa sa sino mang nagmay-ari ng mansyong yon." Naalala ni Sinag ang dalawang kaluluwang magkasamang naglaho sa apoy. Sana po ay payapa na sila," bulong niya. "Sigurado akong payapa na sila," sagot ng matanda. Ang apoy ay hindi lang sumira, naglinis din ito. Nagpaalam din ang matanda nang magtatakip silim na. Naiwan si Sinag na mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Kinabukasan, nagising siya bago pa man tumilaok ang mga manok. Isang ugali na kanyang natutunan. Umupo siya sa maliit na bangkong kahoy sa labas ng kanyang kubo. May hawak na isang tasang mainit na kape. Mula sa silangan, isang manipis na linya ng kulay kahel ang unti-unting lumitaw. Itinutulak ang natitirang kadiliman ng gabi. Ang mga bituin ay isa-isang naglaho. Ang simoy ng hangin ay malamig at malinis. Pinanood ni Sinag ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng Baryo Magdiwang. Ang liwayway. Ang bawat sinag nito na tumatama sa kanyang mukha ay parang isang pangako. Isang pangako ng bagong araw, ng bagong pag-asa, ng bagong simula. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng napakalalim. Dinama niya ang hangin na pumupuno sa kanyang mga baga. Isang hangin na walang bigat, walang takot, walang sumpa. Nawala sa kanya ang lahat ng kayamanang kanyang pinangarap. Nawala ang mansyon, ang pera, ang pangalan. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, sa gitna ng abo at mga alaala, isang bagay ang kanyang natagpuan.
isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Sinag at ng Villa Sombra. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na kalayaan ay hindi nabibili ng salapi o nakukuha sa marangyang pamumuhay. Ito ay matatagpuan sa kapayapaan ng kalooban at sa tapang na piliin ang isang buhay na totoo at tapat sa iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa pinagdaanan ni Sinag? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.